Ayan po sa lahat po ng aking mga subscriber, siyempre, sana manawari ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan, ligtas sa anumang uri ng sakit, ligtas sa anumang uri ng problema sa buhay, bagkos ang darating sa inyo, swerteng walang katapusan. At ayon dito sa aking obserbasyon at nakuhang impormasyon, mayroon na pong swinerte nating mga subscriber. Anyway, so yung pong hindi pa siniswerte ay antay-antay lang po kayo. Maaring baka na traffic lang po, baka under construction or under under budgeting pa yung construction na gagawin nilang daanan, kaya po ngayon ay sobrang traffic, kaya hindi pa nakakarating yung mga blessings na para sa inyo. Antay lang po. Ayan. At ito na nga po ang ating pag-uusapan. At ito pong si Recto. Naku po, kalunos-lunos po yung kanyang sinapit. Tama po yung inyong narinig, ha? Itong si Recto, grabe. Kalunos-lunos yung kanyang sinapit. Ano nga ba yung kanyang sinapit? Aba, ay sinugod na po, akupado na po ng mga anay yung utak nitong si Recto. Kaya po talagang inoccupy na po ng anay yung utak, kaya wala na pong utak. Hindi ko na po kailangan magpakita rito ng ebidensya kung bakit nasabi kong wala ng utak ito at inubos na ng anay. Hindi naman po lingid sa inyong kalaban, di ba? Sinasabi niya, kaya daw namayat ng husto itong si BBM dahil 3 araw po siyang kumakain ng sabaw. Itong si BBM 3 araw daw siyang kumakain ng sabaw, kaya na mayat ng todo. Pagka kumakain po siya ng sabaw, pagkatapos po ng kain ng sabaw, humihigop naman daw po siya ng pandesal. Talagang wala. Kaya itong ko na ito, pag nagsama-sama itong mga bobo na ito, lalo itong si Soto, at Kiko, at saka ito, si Recto, pag nagsama po itong mga ito, para pare-pareho may saltik ang ulo nitong mga ito. Imaginin mo, sasabihin na pinakain ni Bongbong ang sabaw at humihigop ng pandesal. Ay putang ina naman. Ibang klase na talaga ito. So, kaya sabi ko, kalunos-lunos yung nangyari dito kay Recto dahil sinugod siya ng anay at doon pumunta sa utak nitong Rectong ito. Ako buisit ako pag bumukha nito sa tuwing nakikita ko ito eh. May mga saltik ang ulo. Pag nagsama yung mga yan. Kung ito naman si, di ba ito si Kiko Pangilinan? Kita nyo naman. Noong campaign period, anong sabi niya? Yan, dagat. Wow, dagat. Putang. Ay. Tapos ito naman si Soto, aba naman, grabe yung pagka-ambisyon mo, Nonoy. Wala. Imaginin mo, aminado siya. Itong si Soto na talagang hindi raw niya inaambisyon na maging, halimbawa, pag na-impeach si Sara, maging vice president siya ni Bongbong. At pagkatapos nun, ma-impeach din ito si Bongbong kasi may hinayin na impeachment complaint sa kanya, abay siya ng presidente, di ba? Hindi raw po yun ang hinangad niya, kundi ang hangad lang daw po niyan kung ano yung nasa batas. So, kayang-kaya ko naman anya na i-take over yan. Umamin din ang gago. Kaya may mga saltik ang mga putang ina. Huwag po kayong aalis, ha? Dahil ba,
Malapit na po ang Valentine's Day. Meron po akong ipaparinig sa inyo para magkaroon kayo ng awareness, ha? Huwag kayong aalis dyan. At ito, medyo nalulungkot lang ako dahil yung may mga nag-comment pa rin diyan na sino raw ba yung ambisyosong senador na namatay. Diba? Eh kung di ba na talagang ing-ing ito, hindi nakainom ng gatas ito ng maliit, ay kung pinanood mo sana yung video ko ng buo, nalaman mo sana kung sino yung senador na ambisyoso na gustong maging presidente. Yan po yung lagi ko sinasabi, huwag na kayong mag-comment kasi kung kabubuhan lang din naman ang comment, ako ang nahihiya para doon sa mga kasama ninyong makakabasa ng inyong mga comment. Paulit-ulit ko po sinasabi yan. Imagine bumirada sino raw yung senador na ambisyoso na gusto maging presidente. Anyway, huwag na natin pagtuunan pa ng pansin yung mga ganyang mga bugok. Sinasabi ko naman po eh. Anyway, bago po tayo mapunta rito sa mga bugok na ito, at saka ito may mga saltik na ulo nito, interesting po itong balikan po natin mamaya yan. Pero ito po yung kwan lang. Ito po, 3 beses ko na pong nababasa. Ito, sinagot ko na po ito nung una eh. Ito pong si Kwan, si Gloria Cabrito. Sinagot ko na ito yung tanong mo sa akin eh. Sinagot ko na yan eh. Yan ang problema. Pagka meron kayong tinatanong, yung susunod na video ko, ay panoorin nyo ng buo para alam ninyo yung sagot ko doon sa mga tanong ninyo. Ay hindi nyo po pinapanood yung kwan. Hindi nyo, nag-comment lang kayo, hindi nyo na pinanood yung sagot ko. Ay sumagot po ako eh. Anyway, ulitin ko lang po ha. Ito yung kwan niya. Ito yung kanyang comment ha. Si Gloria to ha. Ba ito? Pero gandang gabi po sir. Gandang gabi po Sir Birana, watching you from Quezon City. Sana po tulungan nyo ako na makalakad na kasi po matagal na ko nakahiga simula po ito yung madulas ako. Salamat po. Malaking magiging tulong nyo sa akin. God bless po. Yan po yung comment niya. Pero sinagot ko na po ito eh. Pero anyway, sige, hindi bales. Kaya sasagutin lang din natin. Siya po ito si Gloria Cabrito. So sana marinig mo na o mapanood mo na itong sagot ko. Even doon na sagot ko na po yan. So, hindi na raw po siya makalakad, magbula lang daw siya nung nadulas siya. So, ibig sabihin, bedridden na po siya ngayon. Ngayon po, ang sagot ko po dyan dati, kasi hindi naman po ako manghihilot, mayroon po akong kilalang manghihilot, at panoorin nyo po yung mga video niya. Ikinukan ko po, inirekomenda ko po itong panoorin yung video niya, para in a future, mayroon kayong mapupuntahan. At may mga telephone number po doon kung inyo pong papanoorin yung mga video nito. May mga telephone number po kaya hindi kayo maliligaw. So kayo na po ang bahalang makipag-usap doon sa taong ito na i-recommenda ko sa inyo. Ito po yung hanapin nyo sa kanyang video or sa kanyang YouTube channel. Ito po si Anthony. Ayan Anthony Cram Hilot. Ayan. Anthony Cram Hilot. Siguro naman po kahit baliktad yan, ay mababasa ninyo. Hindi ko po kasalanan yan kasi nga baliktad itong camera ko. So, Anthony Cram Hilot. Yan po. Ilista nyo na po yan. Baka magkaroon po kayo ng problema balang araw. Yan po ang tawagan ninyo. Panoorin niyo po muna yung kanyang mga pasyente. Ngayon, kung kumbinsido kayo, magpa-schedule po kayo na para pumunta doon sa lugar niya. Kung hindi po ako nagkakamali, dati po yan nandyan sa Santa Maria, Bulacan, at ngayon po ay nasa Antipolo na.
O yan po ang pwede kong maitulong kasi hindi naman po ako marunong manghilot. So, I hope na marinig mo ito kasi pangalawang beses ko na pong sinagot ito. Ano? So, ayan po. So, mabalik po tayo dito sa may mga saltik. Atong si Soto, Recto, Pangilinan. Ayan po, sobrang ambisyon. Pero sige, ipapanood ko lang po muna sa inyo itong ito nagpapaalala lang naman po ito. Nagpapaalala lang. Ayan na. Panoorin nyo lang Ito na. Isang law professor ang nagsalita tungkol kay Tito Soto. Hindi na mapigilan na magkomento sa kabubuhan Oh. ni Tito Soto. Ang asabi na Attorney Mox, imagine, pinakamataas na rank sa House of Senate. So questionin, ang function ng Supreme Court about sa impeachment proceedings. Ano nga bang sinasabi ko, Soto? Wala ka bang advisor, Soto? Wala bang nag-a-advise sa'yo bago ibuka ang bunganga mo? Ngayon, nakakahiya ka ngayon. Mga abogado, nagmumukha kang syunga-syunga talaga. As in, nung umpisa pa lang. Nagmumukha ka tuloy na grade 1. Kailangan turuan. Huwag kasi masyadong buka ng bunganga. Lalo na, pagkulang sa kaalaman. Na hindi ka magmukhang syunga sa buong mundo. Bakit kasi kinwestiyon mo? At bakit kasi nagkandalaiti ka na kailangang ma-impeach si VP Sara? Yan tuloy, nangangamote ka. Ayan. So, mayroon po kang ito hindi ko lang po kasi mabasa kung babasahin ko rito ngayon. Yun po sinasabi ni Soto na talagang tatanggapin daw niya kung sakasakalit mangyayari daw yon na ma-impeach si Sara Duterte, siyempre siya ang magiging vice ni Bangag. Ngayon, dahil ma-impeachment din na nakahain kay Bangag, baka ma-impeach din siya nga yung magiging presidente na. Or baka mamatay na itong si Bangag. Kasi alam nila kung gaano kaseryoso ang sakit nitong Bangag na ito. So, either way. So, ngayon, siya talaga ang magiging presidente at tatanggapin daw niya yan. Pero nagkukunwari pa ang gago. Ang kapal ng pagmumukha mo, Soto. Tingnan nyo sa social media, kabi-kabila ang pambabatikos na rito kaya pa na ito. Kay Soto na itong bugok na ito. Ang kapal ng pagmumukha mo. At isa pa. Sige, ikongkon ko sa inyo lahat, ipapanood ko sa inyo lahat, Saan na yun? Ito na. Hindi pala yan. At ito pa. Isa rin po itong si Kwan, Ito rin po itong si yung bang itong si Claire Castro na akala mo yung sinusundot ni Bangag ang tinggil nito, Di ba? Kita niyo? Di ba parang sinusundot yung tinggil? Kita nyo naman dyan, kabi-kabila yan dyan. Hindi ko na kailangan magpakita. Ang ipapakita ko po ngayon sa inyo at babasahin, ito po, yan, ngayon yan, maaring hindi nyo mabasa, pero babasahin ko po sa inyo ng maliwanag, gaya nakasulat dyan. Batangas RTC, magpapadala na ng sumon kay Yusek Claire Castro kaugnay ng 111 damage suit ni Libiste. Ito po yung dinemanda po ito ni Libiste. Kaya 111 ang milyon po ito. So tingnan natin kung babayaran ni Bangag ito. So saan naman kukuha ito? Hampas lupa itong Claire Castro na ito. Pero ngayon mayaman na po ito. Mayroon na rin po tumatanggap na rin po ng malita yan na basura. Ayan po yung mga yung mga nangyayari. Okay.
Niyo po ako sa Senado. Okay. Itong pulpul na Erwin po. Ito, isa pa. Itong si Soto, noong nangangampanya ito, ang sinasabi niya ay buong 6 na taon daw, Taong bayan na sinasabi. buong 6 na taon daw ay hindi siya Trial kukuha ng sahod. Ha? Ito yung nangangampanya siya, hindi raw niya kukunin yung kanyang sahod sa loob ng 6 na taon at itutulong daw niya sa mga estudyanteng mga mahihirap. Ito na yung exciting part na sinasabi ko sa inyo. Dahil siya, pero sige, pakinggan muna natin bago tayo magkomento ha. Ito muna Niyo po ako sa Senado. Hindi ko po tatanggapin ang sweldo ko ng 6 na taon. Sa halip ay ibibigay ko sa mga mahihirap na estudyante para sa kanilang edukasyon. Isa pa. Ilalig niyo po ako sa Senado. Hindi ko po tatanggapin ang sweldo ko ng 6 na taon. Sa halip ay ibibigay ko sa mga mahihirap na estudyante para sa kanilang edukasyon. Okay. Kanilang edukasyon. So nakailang taon na ito? Nakailang taon na? Diyan sa Senado, magmula nung nanalo. Maliwanag po yung narinig na sinasabi niya sa loob ng 6 na taon hindi siya kukuha ng sahod, ibibigay niya sa mga estudyanteng mahihirap. Ngayon, sige, gaano katotoo yan? Dito tayo magpustahan. Hindi ako politiko. Ikaw, nabugok ka politiko, nangako ka pa, nabuwa ka ng ina ka. Ayon dito sa aking pagsisiyasat, ni isang estudyante wala kang tinulungan. Ngayon, natural, itatanggi mo yan. Ngayon, magpustahan tayo, ipusta mo na lahat ng kayamanan mo, lahat, pati kinulimbat mo, maging mga kutsara, tinidor mo, lahat yan, ipusta mo na lahat, bahay, lupa, o ano pa, lahat. Tapos, lagyan mo ng balyo, lagyan mo ng appraised value, yang lahat na ipupusta mo sa akin. Kung yang lahat ng kayamanan mo, kasama na yung mga ninakaw mo, nagkakahalaga ng, halimbawa natin, 10 bilyon na lang. 10 bilyon, ha? Ang halaga, halimbawa, dodoblihin ko. Yan ang ipupusta mo, halimbawa 10 bilyon, ako dahil doble, 20 bilyon ang ipupusta ko. Magpakitahan tayo ng mga pinapag-aral natin or mga scholar natin, ha? Ngayon, dahil ikaw ang nagsabi niyan, china-challenge kita ngayon. Pag wala kang maipakita or hindi mo kayang tumbasan yung mga bilang ng scholar ko, talo ka siyempre. Sasamsamin ko yung tinaya mo. Ngayon, ano ba ang pinag-uusapan natin dito? Bilang ng scholar o estudyante. Sinabi ko na kanina, hindi ako politiko. Pero ang sinasabi ko, mahigit na ngayon 300 ang scholar ko na yan ay continuous yan. Taon-taon mayroon akong napapatapos na 300 na college. Magmula sa elementary, 300 na yan estudyante. High school, 300 yan. College, 300. Kaya taon-taon nakakapagpatapos ako ng 300 estudyante ng mga scholar ko. Yan all the way yan. Hindi yan basta nagbibigay lang ako ng allowance yan. Hindi. All the way. Hanggang sa pamasahe, hanggang sa baon ng mga yan, hanggang sa yung mga taga-probinsya, lalo na yung mga college na yan, yung mga taga-probinsya, pinagbayad ka ng dormitoryo dyan sa Maynila. Ngayon, siyempre, mahigit yan na 300 na ngayon. At dati sinasabi ko, 300 yan na scholar ko. Ngayon, kung hindi mo kayang tumbasan yan at wala kang maipapakita sa akin na scholar mo, talo ka siyempre. Ngayon, kung natumbasan mo at nahigitan mo itong mga scholar kong 300 na ito,
talo ako, sa iyo yung 20 billion ko. Ha? Deal? Total, sanay kayo sa kwan eh. Sanay kayo sa mga ganyan mga katatawanan eh. Itong sa akin, hindi katatawanan to. Siseryosohin ko ito. Magpustahan tayo. Ikaw ang nagsabi niyan. Na ilagay ka lang sa, ibalik lang kayo, ikaw sa Senado, lahat ng sweldo mo. Ay ako, wala akong sweldo. Pero nakakapagpatapos ako ng 300 na estudyante, taon-taon yan. Tanggapin mo itong hamon ko. Kahit magkano lahat ang magiging halaga ng mga ari-arian mo, itaya mo na lahat, dodoblihin ko. Sige. Tangina nyo. Kaya yabang ninyo, puro kayo daldal. Puro kayo pangako ng mga buwakan ng inyo. Puro kayo paasa. Ay ako, never akong pumasok sa politika. Never kong pinasok yan, maging barangay tanod, hindi ako pumasok ng barangay tanod. Bakit nakakapagpatapos ako ng 300? Ngayon, pag mahigitan mo, walang problema, yung pistohan natin, dodoblihin ko kung magkano ipusta mo. Ganun lang kasimple. Sinungaling. Gunggong. Ito yung mga taong dapat sinusunog itong mga animal na ito. Sige, tapos na tayo dyan. Ito pa. Itong pulpul na Erwin Tulfo, nakikipag-away sa ating kapitbahay. Tanungin mo siya, ba't siya nakikipag-away? Hindi rin niya alam. Basta gusto lang niya makipag-away at the expense of the Filipino people. Senator Erwin, hindi ba pulpul ang tawag doon? Bahiramin ko lang yung mga salitang ginagamit mo nung ikay nasa panig pa ng Pilipino. Nung nagsenador ka, tinalikuran mo ang Pilipino. Ito si Kiko Pangilinan. Ito si Risa Ontiveros. Huwag kayong magre-reklamo, sweldado kayo ng mamamayang Pilipino. Pinagtatanggol ko ang mga overseas Filipino workers at ang kanilang pamilya. Linalagay nyo sa peligro. Delikado itong mga ito. Ayan. So yan po yan. Itong Erwin Tulfo, siya po ang nagsabi na silang dalawa yan Tito Soto. Si Tito Soto ang nagsabi na persona non grata yung ambassador ng China. Itong si naman Erwin Tulfo na bobo, ang sinasabi, lumayas kayo rito. Kaya hindi nila alam yung magiging consequences nitong mga bunganga nila na nagtatapang-tapangan itong mga buwaka ng mga bugok na ito, ng mga duwag naman. 500,000 na Pilipino ang isasakripisyo nitong mga ito lang, dalawang bugok na ito. Yan lahat, Kiko Pangilinan at saka itong si Lacson Soto at saka itong si Erwin Tulfo. Apat na tao lang yung mga animal na yan. Risa Ontiveros na rin na may garapata ang bilat. Yan. Imagine mo, 5 lang kayo na tao, isakripisyo nyo yung 500,000 na OFW natin sa China. Hindi lang po kasi China, kasi mayroon ng one China policy na kung saan ay ang Macau, Hong Kong, China na yan, iisa. So, kaya naipon po ang 500,000 na OFW natin. Ay ngayon, pinatos ng China. Yung sinasabi nitong mga putang ananto ng mga bubo. Bakit kayo hindi sila nagdeklara ng persona non grata? Kasi mga bubo nga, basta lang makapagsalita. Itong Erwin Tulfo na ito, nagtatapang-tapangan itong mga buwakan na ito. Sabi ko sa inyo, putang na nyo lahat eh. Kayong lahat na Tulfo. Maliban lang doon sa kay Ben Tulfo kasi wala namang atraso yan. At wala namang atraso sa akin yan. Itong tatlong Tulfo, Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, Mon Tulfo, humarap nga kayo sa akin, isama mo na si Kiko at saka si Lacson na bayot. At saka ikaw Soto, pag hindi ko nilagot ang buhay ninyo sa loob ng 10 segundo talo ako, pustahan pa rin tayo. Sige daw, magpustahan pa rin tayo. Pagsamasahamahin yung pira ninyo, ipustan nyo na. Partida itong gagawin natin, kayo lahat magsama-sama. 10 segundo lang, lalagutin ko ang buhay ninyo.
Ang yayabang nyo eh. Imaginin mo, 500,000 na OFW ang nasa bingit ng alanganin. Nasamantalang ano ngayon ang ibibigay niyong trabaho pag ito yung pinalayas ng China, yung mga OFW natin dyan sa kabayan nila dahil sa katangahan at kabubuhan ninyo. Buwak ka ng ina nyo. Hayop kayo. Ito pa. Na estudyante. Palagi niyong binabanggit. Dahil kung kami yan, Sus Maria, matagal na kaming nasusuka sa inyo. Haya na naman sila sa walang humpay na paggamit sa salitang taumbayan. O yan. Bilib daw tayo sa katapangan ni Tito Soto? Oy. Katangahan siguro. Pwede pa. Sino ba yung taumbayan na sinasabi nyo? Sino ba yung taumbayan na palagi niyong binabanggit? Dahil kung kami yan, Sus Maria, matagal na kaming nasusuka sa inyo. Laging sinasabi nila, pag kami nagsasalita sila, puro taong bayan ang mga sinasangkalan nila. Kagaya yung isang congressman na nakangiwi na ang bibig. Kasi sumpa yan eh. Kaya nga sinumpa yan, dahil nga puro kabuisitan sa buhay ang ginagawa diyan. Alam nyo ba yan yung congressman ng ngiwi na yan, nakaganyan no? Yung ngiwi, nakaganyan lagi. Na sinasabi niya puro taong bayan ang kinukuha niya, ang sinasangkalan niya. Ikukwento ko sa inyo ang tunay na pangyayari niyan. Noong ipinagbubuntis yan ng kanyang nanay, nahirapan ngayon yung kanyang nanay na mailabas. Kasi, yan abnormal nga eh. Alam mo, ang ginawa ng manghihilot, ipinasok yung daliri nung manghihilot. Tapos isinabit niya sa bibig niya, hinila ngayon. Yang si congressman sa nangiwi na yan, hinila. Paglabas, nakangiwi na. Hindi na sa ulian. Yan ang kwento dyan. Kaya yan abnormal yan. Buisit kayong lahat. Isa pa itong si Abante. Mga mag-repent daw itong gagon to. Hoy, ibalik mo muna yung mga bilyon-bilyon na alokabol mong gago ka. Bago ka magsabi-sabi ng repent ng mga kagaguhan mong hayop kang pastor kang gonggong ka. Anyway, nakaka-high blood talaga mong hayop ito. So, ngayon, ano pa? Ang bottom line po dito, kayo yung kriminal. Lahat kayo na nandyan sa Senado at saka dyan sa Kongreso, lahat kayo mga kriminal. Mga magnanakaw kayo. Yan ang totoo. Kayo ang totoong kubid ng lipunan. Kayo ang totoong piste ng lipunan ng mga buwakan ng ninyo. Hindi pa kayo daanan ng kulira at magkamatay na kayong lahat, mga hayop kayo. Buisit kayong lahat. Puro kayo, puro taong bayan isasangkalan ninyo. Gonggong, isa rin itong suto na ito, taong bayan din sinasangkalan hayop na to. Laging yan, sinasangkalan taong bayan daw ko na may gusto na ma-impeach si Sara. Ulol, ay 31 million nga, bumuto yun sa kanya. Ngayon, gigil na gigil ka ma-impeach. Pati Supreme Court, kinalaban mo na bugok ka. Ngayon, magkukan ka na baguhin na yung konstitusyon. Charter change na ang gusto mo ngayon. Ulol. Yan ay kung merong papabor sa iyo na bugok kang hayop kang, mamamatay na lang itong mga animal na ito eh. Sa totoo lang po ito, wala na po sa matinong pag-iisip ito ng hayop na ito. Nade-deteriorate na yung utak na itong mga hayop na ito. Kagaya itong recto na ito. Imaginin mo, sasabihin kaya raw na mayat si BBM dahil 3 araw daw na kumain ng sabaw at humigop ng pandesal. Bugok. Malala na rin po ang sakit niyan. Sa totoo lang. Ito pa, bago tayo magwakas. Di ba? Lagi nyo yan nababasa diyan sa mga loyalista na mga
ang puon daw ng mga DDS ay si Dutae. Lagi po yan, mababasa ninyo dyan yung sinasabi nitong mga loyalistang mga bugok na ito. Ang puon daw ng mga DDS ay si Dutae. Wala silang ibang sinabi kundi Dutae ng Dutae. Ngayon, yung puon ninyo na si Bangag, hindi na tuloy makatae. Di ba? Kaya, gutom na gutom kayo. Ngayon, maiinit na yung mga ulo ninyo kasi wala na kayong makain. Kasi nga, hindi na nakakatae yung puon ninyo. Ayan ang pagkain ninyo di ba? Yan literal na ibak ang kinakain ninyo, ibak ni Bangag ang kinakain ninyo. Dutae kayo ng dutae. Ngayon tuloy. Anong nangyari sa inyo? Hindi makatae yung puon ninyo. Okay. Tapos na tayo mga tae. Ay. Nag-iinit lang kasi ang ulo ko talaga. Ay nako, anyway. Sige, pangsamantala. Pangsamantala po ay tatapusin na muna natin itong ating discussion at sana po ay natulungan ko itong si Gloria na nasagot ko yung tanong mo na kasi bedridden na raw po siya dahil doon lang sa pagkakadulas. So, yan po. Uulitin ko lang po sa inyong lahat. Ugaliin nyo po na kumain lagi ng either malunggay or ampalaya. Mapabunga, mapadahon ng ampalaya. At konfirmado na po yan at kanyan. At yan naman po ay approve ng kanyan. Ayon sa pag-aaral ng mga scientists natin ay talagang malaking benepisyo ang nabibigay. Lahat po ng aking mga binanggit, hindi naman po yan. Lahat po ng mga pagkain na binanggit ko, magmula doon sa carrots, pepino, yung yung ginagawang french fries, potato. Yan po, napaka yayaman po sa pagdating po sa benepisyo sa ating kalusugan. Lahat po yan ng mga binanggit ko. At ulitin nyo lang po, panoorin yung mga nakaraang video ko kasi nandoon naman po yan. At ngayon ay medyo medyo naglaylo po yung balita doon sa sa virus na Nipah virus na yan. Medyo naglaylo po yung balita. Pero wag po tayong makakasiguro dahil baka pag may nakalusot dito na carrier na po ng Nipah virus na yan ay baka po kumalat sa atin. Ang sinasabi ko po rito, mag-ready lang po kayo kahit wag nyo munang i-process Mag-ready lang po kayo ng kalamansi at saka sili. Doon po pala sa mga subscriber natin abroad at nagtatanong kung wala daw kasing kalamansi sa kanila. Sinagot ko naman po yan dati na kung wala pong kalamansi, yun pong limon. Kasi limon po talaga doon sa ibang bansa, So, limon po. At sinagot ko na po yan dati. So, ayun po. Mag-prepare lang po kayo. Ngayon, kung hindi naman ora-orada yan, nandyan na sa inyo yung virus. Pero, sa bagay, kung masipag naman kayo, gumawa, total 1 month pa na mga expiration nun, di gumawa na lang po din po kayo. At every time na lumabas kayo, isprehan nyo lang po yung inyong alangla. So, yun lang po. At sana, huwag na kayong magdudugtong pa ng kung ano-ano pa. Kung ano lang po yung sinabi ko, in-instruction ko dyan, yun lang po ang sundin ninyo. Huwag na kayong magdudugtong na pwede raw ba na mas madami ang sili, mas madami ang kalamansi. Grabe. Bakit ba hindi natin ugaliin na yung kung ano lang yung itunuro, yun lang? Dahil kung sana po pwede yun, di sana sinabi ko na 1 drum na kalamansi ang gawin ninyo or isang dump truck na sili. Ang pinag-uusapan pa natin dito, siling labuyo. Kung pwede raw dagdagan pa. Sinabi ko na po dyan kung ilan lang piraso, 5 lang yung piraso Pwede raw ba nung sa bagay, sa totoo lang po, wala naman talagang masamang magtanong. Pero ugaliin nyo na po yan. Kasi kung ano lang po sana yung inyong naririnig, kasi kung
Kung po pwede nga sana yun, di sinabi ko na. Hindi po ba? Hindi ko naman sinabi na pwedeng dumami. Hanggang doon lang po tayo. O, meron din nagsabi dyan na kinakain daw nila yung sili at saka kalamansi. Mabutit, hindi niya nila sinabi na sinisiksik nila sa ilong yung yung sili. Di ba? Grabe. Ewan ko. Kaya wala tayong natututunan eh. Anyway, sa totoo lang po sana, stop na sana ako sa kanya. Kaya lang hindi ko po kasi hindi ko lang po kasi talaga maatim na hayaan na lang eh. Kasi talagang aminado talaga tayo. Marami pa rin pong bubo sa atin. Kaya walang pag-asenso ang mga buhay natin eh. Ito na lang po yung huli ha. Dahil sa naman ngayon, malapit na po ang Valentine's ha. Mag-ingat po kayo ha, sa mga ngayon po ang pararating na Valentine's, lalo pa yung mga yung mga byudo ay wag agad-agad nagpapaniwala at saka sa mga dalaga rin anyway, pakinggan nyo lang po ito. Ito po yung bonus natin ngayong gabi para may matutunan po kayo. Ito, Happy Valentine's sa mga dalaga na nabuntis kahit walang asawa. Ngayong araw ng puso kayo ay magsaya. I-celebrate na ninyo ang pagiging tanga. Happy Valentine's naman sa mga kabit. Gusto ng flowers at mga chocolate. Huwag mag-alala kung di kayo mabigyan. Isahin na lang sa inyong kamatayan. Happy Valentine's sa mga kinikilig. Nasa inyo na yan kung gusto nyong magpadilig. Ang payo ko sa inyo, huwag kayong magmadali. Baka ang katri ay biglang mabali. Happy Valentine's din sa mga single na nilalangaw na ang mga tinggil. Ang bagong katul dapat ang inyong bilhin upang kayo ay hindi lamukin. Happy Valentine's sa mga naghiwalay, hindi nakontento kaya inaaway. Pareho lang naman lahat yan ang lasa, bakit pa kasi maghanap ng iba? Happy Valentine's sa mga chismosa, palaging chismis ang trabaho nila. Baking tip ang bilhin nyo sa may talipap. Happy Valentine's sa mga dalaga. ayan na po, dito na po nagwawakas ang ating palatuntunan. Kaya advance Happy Valentine's po sa inyong lahat ha. At ingatan niyo po ang inyong mga puso at kumain lagi ng mga masusustansyang pagkain kagaya po ng mga gulay na itinuro ko sa inyo. Ano po? At dahil ang kalusugan po ay siya po ang kayamanan natin. Dahil sa pagkain ay talaga namang nagiging maganda yung aura natin. Sino ba mag-aakala na 175 years old ko na dahil sa ang kinakain ko puro mga talbos-talbos na lang at iniwasan ko na yung pwedeng makasama pa sa aking kalusugan. Kaya ito, habang tumatanda ako, lalo akong bumabata. Habang tumatanda, lalong gumagwapo. Joke lang po yan joke lang At sana po ay ganoon din po kayo. At gusto ko pong makita kayo balang araw na lahat kayong mga subscriber ko ay mukhang birhin na at mga mukhang talagang walang kasing gwapo na mga subscriber ko. Yun po ang gusto kong makita. Ayaw ko po makita yung mga supporter ng administrasyong bangag na ito na puro mga mukhang aswang na. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan po.